Laking gulat ng wedding coordinator na marriage certificate pa lang na pirmahan niya. Matanggap kaya niyang pagiging instant misis niya? Kuya Leo, paayos naman po yung sound system sa altar. Nag-e-echo po yung mic kanini, tapos pakisigurado na lang din po na hindi mawawala yung power habang naglalakad ang bride, okay? Confident na wika nga ni Zadie sa isang crew. Noted po, Ma'am Zadie. Sagot naman ni Leo. Tumunog ang phone ni Zadie. May bagong text. Girl, stuck pa rin ako sa EDSA. Ikaw na muna dyan ha. Make it look real. Alam mo na. Napabuntong hininga si Zadie pero ngumiti rin. Sanay na rin kasi siya. Here we go again. Ako na naman ang bride na hindi kakasal. Binibihisan na siya ng assistant habang nagbibiro ang makeup artist. Third time mo na ngayong linggo, diba? May loyalty card na ba yung mga groom? Baka may free coffee ka na sa dami ng mga practice weddings mo ah. Kailan naman kaya yung totoo? Napailing na nga lamang si Zadie. Hay nako, kung bawat kasal may libreng bouquet, florist na siguro ako now. Pagkalagay nga ng huling touch ng kanyang makeup, humarap siya sa salamin. Sa sandaling yun parang tunay siyang bride. Zadie, 5 minutes, ready ka na bang maglakad? Saad niya ng coordinator mula sa headset habang sinusuri ang clipboard. Ready na, saad na nga lamang ni Zadie. Samantala sa labas ng venue, isang itim na SUV ang huminto. Bumukas ang pinto at lumabas nga ang isang matangkad na lalaki na malinis ang gupit. May hawak na overnight bag. Suot ang pinasadya niyang barong. Si Nico Villaraza, ang balikbayan na pinsan ng groom. Matagal siyang nanirahan nga sa Singapore bilang architect. At ngayon lang ulit nakauwi sa Pilipinas matapos ang 5 taon. Pagbaba niya, agad siyang sinalubong ng isang staff. Sir Nico, kayo po ba yun? Good sakto po ang dating nyo. Magsisimula na po ang ceremony, please. Dito po tayo. Napakunot ang noo ni Nico. Ceremony? Akala ko ba tapos na ang prenup? Bakit parang kasal na kaagad? Sir, late na po kayo. Si bride po ang ready na nasa aisle. Kami na po bahala sa gamit nyo. Dito na po. Wala nang pagkakataon pang magtanong nga si Nico. Bago pa man siya makatanggi, may sinabit na nga sa kanya at tinulak nga na papasok sa simbahan. Sa loob ay natahimik ang lahat habang nagsisimula ang soft instrumental music. Mula sa pinto ay nagsimulang maglakad si Zadie sa aisle. Hawak ang bouquet na pansamantala lamang sana. Sanay na nga siya sa ganitong eksena. Pero may kung anong kaba ang kumislot sa dibdib niya. Pagtingin niya sa altar, ay agad siyang napatigil. Ang nakatayo sa altar ay ang hindi niya kilalang lalaki, pero mukhang nagugulahan din. Nagkatinginan sila ni Nico, pareho silang nagtaka. Nakatitig pa rin siya sa lalaking nasa altar. Hindi ito ang usual na aktor o stand-in groom na nakasanayan niyang kaharapin. Ang lalaking yun ay may presensyang hindi basta-basta at hindi rin alam ang tunay na nangyayari. Sa kabilang panig, si Nico Villaraza, litong-lito din. Sa pagmamadali halos wala na nga siyang oras magtanong. Ang akala niya isa itong simpleng bahagi ng prenup o isang dramatikong presentation ng kasal. Pero nang makita ng babaeng nakabihis pang bride, seryoso at naglalakad patungo sa kanya. At lalo na nga nang marinig ang pare na nagsimula ng magsalita, napakunot noo siya. Sa harap ng Diyos at ng mga saksi sa araw na to pinagbubuklod natin sina Nico at Zadie bilang mag-asawa. Zadie? Sino si Zadie? Bulong naman ni Nico sa kanyang sarili. Wala na nga siyang panahong magreklamo. Samantalang si Zadie, napatitig sa coordinator na nagbibigay nga ng kumpirmasyong senyas mula sa gilid ng altar. Dahil sanay na nga siya sa rehearsals weddings,
Akala niya bahagi lamang ito ng routine. Isang simulated ceremony na may props, script at dummy contract. Subalit matapos ang simpleng seremonya, nilapitan sila ng isang staff habang inabot nga ang kontrata. Sir Nico, Ma'am Zadie, pakipirmahan na lang po ang marriage contract para sa formalities. Kailangan na po ng dummy copy na may pirma po para sa video shoot. Hindi na nag-isip si Zadie. Sanay naman siyang pumirma ng peking kontrata na ginagamit lang bilang props. Kaya't matapos mauna nga si Nico sa pagpirma, siya naman ang lumagda. Ilang oras ang lumipas habang nag-aayos nga si Zadie, biglang tumawag ang coordinator. Zadie! Tinignan ng coordinator at halos hindi makasabi dahil sa kaba. I think kasal na kayo, as in legal. Napakunot noon si Zadie. Litong-lito. Ha? Ano ibig mo sabihin? Napirmahan na yung totoong marriage certificate. Wait, what? Sigaw naman ni Nico. Sabay silang napalingon sa isa't isa. Teka lang, paano naging legal to? Someone told me that this is just practice. This is insane. Illegal to. Hindi pwede tong mangyari nang basta-basta hindi ako pumunta dito para ikasal lalo na sa hindi ko kakilala. Sad pa nga ni Nico ng tuloy-tuloy. Sabi naman ni Zadie, Hoy, wala rin naman akong balak pakasalan ka, okay? Nagtrabaho lang ako. Ganun lang talaga pag freelance bride. Freelance what? Anong klaseng trabaho yan? Yung trabaho na tumatayo bilang bride sa mga mock weddings at prenuptial videos. Hindi ko alam na totoo tong kontratang napirmahan ko. Naglakad pa ikot nga si Nico hawak ang noo. I can't believe this. I'm applying for permanent residency sa Singapore. Kung makitang may asawa ko tapos walang prenup, baka maapekto ang lahat ng plans ko. Napaupo nga sa nearest bench si Zadie habang inihimas ang sentido. At ako, baka matanggal ako sa agency ko pag nalaman nilang ang rehearsal naging totohanan. Sino pa kasing tanghang nagbigay ng totoong marriage certificate sa amin? Halos maghi-hysterical na nga, nasaad ng babae. Nagka-miscommunication po talaga. Si Father raw mismong nagsabing isubmit na kaagad yung tunay kasi akala niya official ceremony na to. Sagot ng coordinator. May nagtanong ba kung willing ako? Consent! Hello! Sad pa nga ni Nico. Ano ba? Hindi lang naman ikaw ang nakabiktima rito. Hindi rin ako pumayag sa totoo. So wag mo kong sisihin na parang ako ang may plano. Napatigil si Nico at natahimik saglit. Saka huminga ng malalim. Sorry, hindi ikaw ang kaaway ko pero kailangan nating ayusin to kaagad. Sa may gilid ng tent isang malakas nga na tawang pumunit sa katahimikan. Bro, seryoso? Ikaw pala ang bagong Villarasa na kasal na? Si Marco ang groom na pinsan ni Nico, halos matumba sa kakatawa habang nakapulupot nga sa braso ng tunay niyang bride na si Jessa. Naabot tenga rin ng ngiti. Grabe Zadie, hindi mo naman sinabi na target mo pala si Nico. Ha? Target ka agad? Excuse me, akong napasubo dito, hindi ko kakilala yung tukmol na yan eh. Palabang saad naman ni Zadie. Alam mo pare, hindi ko in-expect na mauunahan mo pa ako ha. Architect/husband in one day. Panalo. Biro naman ni Marco sa pinsan. Si Nico ang kaninay, tahimik lang na biglang nagsalita. Hindi ito nakakatawa Marco. Natigil ang tawanan. Nagpunta lang ako rito para suportahan ka. Hindi para mapasok sa kasal na hindi ko naman plinano. Lalo na sa taong hindi ko pa nga kakilala ng maayos. For the record, hindi ko rin ito pinlano. Kung tutuusin, trabaho ko lang to. Kung hindi dahil sa pagkakamali ng staff niyo, hindi tayo magkakaganito. Okay, relax. Miscommunication lang naman talaga eh. I'm sure this can be fixed, right? Awat pa nga ni Marco sa dalawa. Napatingin silang lahat sa coordinator na nanlilate sa kinatatayuan nito. Technically po, kasal na po talaga kayo. Legally binding. Pero may proseso naman po ang annulment. Kung pareho kayong mag-a-agree, we can work on the papers after the event.
After the event, as in maglalakad pa akong parang kasal talaga? Naiinis naman sa Sadi. Well, sayang naman ang gown at flowers, diba? Picture na rin kayo, guys! Ginutungan pa nga ni Jess at tinakbayan ang kaibigang si Sadi. Huwag niyo ang gawing meme to. Naiinis naman sad ang babae. Hindi ako magpapapicture. Sad naman ni Nico. Teka bro, sandali lang, look. I get it, biglaan and hindi mo choice. Pero since nangyari na, why not talk about it calmly pagkatapos ng lahat? Hindi rin kasalanan ni Sadi to. Walang may kasalanan, parehas kayong biktima. Nangangumbinsi na saad ni Marco. Napahawak si Nico sa kanyang sentido. Alam mo, ayoko rin naman sa ganitong sitwasyon. Hindi ako nagde-daydream na maging instant wife, so after this wedding, let's sit down and fix this like two civil adults. Fine. Pagkatapos ng maingay at puno nga ng tawanan na reception, mapilit pinagtiisan ni Sadi at Nico para lang hindi magmukhang out of place, ay nag-ayos na nga ang lahat ng staff. Unti-unting humupa ang musika, pinatay ang mga ilaw sa garden at nagsiuwian na nga lahat. Naiwan sa bridal holding room si Sadi, nakaupo sa gilid ng sofa bitbit ang heels niya at ang mabigat na pakiramdam. Plano pa rin namang magpatuloy ng totoong kasal, kaya hindi rin sayang ang efforts nila. Bumukas ang pinto at pumasok si Nico dala ang suit jacket niya. Kung tungkol to sa annulment, pwede nating simulan agad bukas. May kilala akong abogado. Panimula nga ni Sadi. Dapat lang. Sagot naman ni Nico. Sa totoo lang, kahit pa ulit-ulit ko nang ginagawa tong bride stand in the thing, ngayon lang talaga ako nagmukhang totoo. At as in may papeles pa talaga. Congrats, you're now officially my wife for today at least. Napairap si Sadi. Ang yabang ng tono ah. Feeling mo bang ako yung nambibiktima? Hindi ko sinabing ganun. This whole thing, it's insane. I came here to take a break. To see a family, hindi para mapasabak sa marriage contract. Sad mo ni Nico. Well, neither did I. Pero nangyari na, and I'm not the type na tatakbo sa gulo. So kung may ayusin, hindi yung puro reklamo lang. Napairap na saad ni Sadi. Natahimik si Nico, umupo siya sa kabilang sofa at humarap sa dalaga. You're tough. I respect that, I'm sorry. I was out of line kanina, di ko lang talaga matanggap na ang unang legal na commitment ko sa Pilipinas ay itong instant marriage. Sad na lamang ni Nico. Ako rin, sorry. Nadala lang din ako ng emosyon. Pero alam ko naman na biktima ka lang din. Nakita ko naman kanina. Napahinga ng malalim si Nico. But you know what's weird? Lahat ng tao kanina sobrang saya. Parang mas masaya pa sila na tayo ang kinasal kaysa kina Marco at Jessa. Sinabi mo pa. May nagsabi pa nga we'll look good together. I almost threw my bouquet sa mukha niya. Sad naman ni Sadi. Nagkatawanan silang dalawa. Bukas we'll talk about this. Kasama ang lawyer. Pero, can we not rush? Biglang saad naman ni Nico. Rush? Teka, akala ko ba gusto mo na kaagad-agad? Tumangutango si Nico. Yes, gusto ko pero ngayon ko lang na-realize na ang weird. Pero parang gusto kong kilalanin muna kung sino yung babaeng naging asawa ko kahit aksidente lamang. Napatigil si Sadi. Hindi niya alam kung biro ba yun o seryoso. Pero may kuha ng init nga na gumapang sa batok niya. So, friends? Sabi na lamang ni Sadi. Simulan na natin doon. Sagot naman ni Nico. Nagabot sila ng kamay. Isang handshake para sa isang kasunduang hindi planado, pero maaaring may posibilidad sa isang magharang events venue na may modernong Filipino-Spanish design, napapalibutan ng hanging Capiz lanterns at puting orchids ang buong garden. Sa gitna ng selebrasyon nagsimula na nga ang pagbati nga ng picture taking kasama ang bagong kasal. Nasa gilid ng venue si Sadi, nakasuot ng emerald green na dress na may slit sa gilid
Abala siya sa pag-aayos ng upuan habang sinusulyapan ang program flow sa clipboard. Kahit guest siya ngayon, hindi niya maiwasang tumulong. Isang familiar na boses ang tumawag sa kanya mula sa likod. Bakit parang ikaw pa rin ang event planner ngayon? Biglang saad ni Nico. Wala sa sistema kong umupo lang at saka ngumiti. Saad naman ni Zaddy. Well, good news. Hindi ka na lang guest ngayon, nasawa ka na rin. Pangasar pa nga ng lalaki. Pwede ba? Huwag mo nga akong asarin. Bago pa man sila makapag-usap ng mas maayos, biglang lumapit si Jessa, ang bride na dala-dalang isang wine glass. Aba! Mag-asawang Villarasa sa wakas. Nagpakita sa reception. Oo nga eh. Ang tagal ng entrance niyo, kala ko binawi na kaagad ng annulment lawyer. Dugtong pa nga ni Marco. Sorry, nadali lang. Traffic. Alam mo naman. Sad nga nito. Tsaka hindi pa kasi kami sanay magpakilalang mag-asawa. Nakangising sa adama ni Nico na parang nag-e-enjoy na nga. Ayan na, official na may kami na. Napatingin si Jessa kay Zaddy na kataas ang kilay pero natatawa pa rin. So Zads, legit na ba talaga to ha? As in, asawa mo na talaga si Nico? Pumikit sandali si Zaddy bago sumagot. Well, legally, oo. Under the law, si Zaddy na ang misis ko. Natatawang saad naman ni Nico. Hindi napigilan ni Marco at Jessa ang tawanan. Si Jessa ay napahawak pa nga sa tiyan habang kinikilig. Grabe, mas nauna pa kayong kinasal kesa sa amin at tapos pa-surprise pa. Ang tanong, kailan ang honeymoon? Magkasunod na saad pa nga nila Jessa. Ni pangalan nga ng aso niya, hindi ko pa alam eh. Paghihirap naman ni Zaddy. Wala akong aso. Sagot naman ni Nico. See? Starting from scratch talaga. O siya, iwan na muna namin kayo. Magpa-picture kayo sa photo booth para sa kasal niyo. Huwag niyo akong bibiguin. Paalam pa nga ni Jessa pagkatapos nila mag-usap. At saka Nico bro, good luck, hindi basta-basta ang maging mister ng isang Zaddy Reyes. Nararamdaman ko nga. Sarcastic ang sagot naman ni Nico. Naiwan sila Nico at Zaddy sa isang tabi nang umalis ang bagong kasal. Ang daming nakakaalam. Sabi nga lamang ni Zaddy. Oo nga pero sa totoo lang, wala na rin naman tayong babalikan sa dati eh. Kaya kahit na fake yung simula natin, we might as well face it together. For now. Sad nga ni Nico. Together? Nakakulot noong tanong ni Zaddy. Kahit bilang partners lang. In accidental marriage. Sagot naman ni Nico. Partners in mistake ha? Kinabukasan magkaharap nga sina Zaddy at Nico sa isang cafe malapit sa City Hall. Simpleng kasuotan lang ang suot nila. Parehong may daladalang envelope na may mga dokumento. Tahimik silang uminom ng kape habang hinihintay ang abogadong kakilala ni Nico. Si Zaddy ang unang nagsalita. Sigurado ka bang kilala mo talaga yung lawyer na to? Hindi yung kaibigan lang ng kaibigan. Oo, partner siya ng isang law firm. Kilala siya ng isang pinsan ko. Matagal nang nag-handle ng family legal matters. Tumango nga si Zaddy. Ngunit halatang hindi mapakali. Ilang saglit pa dumating na nga ang abogado, isang babaeng nasa late 30s, naka-business attire at may bit-bit na portfolio. Good morning, Nico. Zaddy. Salamat sa pagpunta, nabasa ko na ang pinadala mong email. Medyo komplikado nga ang sitwasyon niyo pero may proseso naman. Nagpalitan ng tingin sila Nico at Zaddy. Ano pong kailangan namin gawin para mapawalang bisa po kaagad ang kasal? Para ma-annulled na po kaagad? Tumikim sa attorney Rhea bago sumagot. Well, unang-una, base sa records, legal ang kasal niyo. May tamang dokumento, pirma at nasaksihan ng isang ordained priest. So technically, valid ang binding ng kasal. Yes, pero hindi naman yun sinasadya. May miscommunication, hindi namin ginusto pareho, at lingid sa kalaman namin yun. Tumango si attorney Rhea. Naiintindihan ko, kaya ang tanging paraan ay annulment. Pero hindi ka agad ito. Pwedeng maisagawa. Kailangan nating patunayan sa korte na may basehan ng petisyon.
At sa kaso niyo maaaring lack of consent ang gamitin. Saad nga ni Atty. Rhea. Hindi ba sapat yung fact na hindi kami talaga dapat na ikinasal? Sa batas kung may consent, kahit pa nagkamali kayo ng akala maaaring i-contest ang annulment, kailangan natin ng malinaw na ebidensya na hindi niyo talaga alam na ito ay totoong kasal nung pumirma kayo. Mas mainam kung may mga witness sa statement, video o kahit na ano na magpapatunay sa pagkakamaling to. Sandaling natahimik nga ang mesa. Paano kung ayaw makipagtulungan ng staff? Paano kung wala namang maibigay na sapat na ebidensya? Sa ganung kaso magiging mahirap. Hindi imposible pero mahirap talaga. Maaaring abutin ng 6 o ilang buwan. Pwede nga hanggang 2 taon ng proseso. Depende sa response ng court. May emotional at financial toll din to. So hindi pala ganun kasimple? Kinakabahang saad ni Zadie. Sa totoo lang hindi. Sagot naman ng abogado. Anong immediate option kung hindi pa namin kaya ituloy ang annulment ngayon? Kung pareho kayong hindi pa sigurado o handang dumaan sa proseso, pwede niyong panatilihin muna ang status bilang kasal sa papel. Pero legally, may karapatan kayong mamuhay ng hiwalay. Maaari rin kayong maghain ng separation of property agreement habang hindi pa final ang annulment. Tumango na nga lamang si Zadie. Bagamat bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha, mukhang hindi lang pala to basta mistake na madaling i-undo. Hindi nga talaga. Pero let's face it, nangyari na. Hindi natin kailangan madaliin pero hindi rin naman natin dapat takasan. Ikaw, nagmamadali ka ba? Baka naman kasi may boyfriend ka. Segue pa nga ni Nico. Nagkatinginan silang dalawa. Ngayon ay may halong pagkaintindi at kabigatan sa paningin. Then simulan natin ang mga dokumentong kailangan. Kung mahaba man to at least, alam natin may direksyon. Positive naman na saad ni Zadie. Hindi man nila sinasadya tila laging nagkakabanggaan sina Nico at Zadie. Akala nila pagkatapos ng meeting sa abogado tuloy-tuloy na ang kanilang hiwalay na landas. Pero linggo lang ang lumipas nagkita sila sa birthday party ng anak ni Marco at Chessa. Zadie, nandito ka pala. Buti nakahabol ka. Pungad nga ni Chessa kay Zadie sa pinto. Oo, sinama ako ni Mika. Ikaw? Napatingin siya kay Nico sa kabilang gilid ng table. Tumungo si Nico sa kadarating lang na babae. Hi. Nag-hi din siya at napangiti at bahagyang natatawa. Hindi sila nagtagal sa pag-uusap pero paulit-ulit ang ganitong eksena. Sa dinner party, sa isang fundraising event, kahit sa coffee shop malapit nga sa opisina ni Zadie, naroon si Nico. Minsang may dala pang kape para sa common friend nila. Para sa'yo raw, sabi ni Chessa. Hindi ko alam kung anong gusto mo, so I guess almond milk latte? Tama ka. Paano mo nalaman na itong paborito ko? Saad niya ni Zadie na tinutukoy nga ang kape. Well, lucky guess. Malay mo talagang tinadhana pala tayo sa isa't isa. O baka naman kilala mo na ako kahit papaano. Sa bawat pagkikita, imbes na umilag o iwasan ng isa't isa, nagsimula silang magbiro, magkwentuhan, at makilala pa nga ng mas malalim ang isa't isa. Nagulat sila sa dami ng bagay na pareho pala sila. Paboritong pagkain, pananaw sa career, pati na nga rin sa pelikula. Minsang iniwan silang magkausap ni Chessa habang busy sa kusina. Pagbalik nito nagtatawanan na silang dalawa. Nagkatinginan si Chessa at Marco, sabay sabing, nakakatuwa kayo, parang matagal na kayong magkakilala. Komento pa nga ni Chessa, baka nga mali ang kasal pero tama ang tao. Segunda naman ni Marco. Natawa si Nico sabay tingin kay Zadie. Weird no? Hindi tayo close nang ikinasal tayo. Pero ngayon gusto nating maghiwalay. Doon tayo nagkakakilala. Maybe it's life's twisted way of fixing its own mistake. Busy nga si Zadie sa event na pinlano nga ng halos 3 buwan.
Isang exclusive party para sa isang luxury brand. Suot ang eleganteng itim na blazer at naka-headset. Paikot-ikot siya sa venue. Sinisiguradong maayos ang bawat detalye. Z, andito na po si Ma'am Miriam nakaupo sa table 5. Wika ng assistant niya sa kabilang linya. Perfect. Please offer her wine and check if she's comfortable. Ilang minuto lang lumapit si Zadie sa mesa. Nakangiti si Lola Miriam, kaibigan ng lola niya at kilalang socialite. Lola Miriam, ang saya ko pong nakarating kayo. Aba, hindi ko pala alampasin to, no? Bilib talaga ako sa talento mo, iha. Sabi ko nga sa apo ko dapat makilala ka niya. Napangiti nga si Zadie. Ay naku la, sorry po talaga wala po akong oras sa mga ganyang bagay ngayon eh. Sad pa nga ni Zadie. Naku sayang mabait yun, masipag pa at... Naputol ang usapan nang may emergency call si Zadie. May nasirang ilaw sa backstage. Naku la, excuse me po muna, babalikan ko po kayo promise. Pero hindi na nga siya nakabalik. Pagkatapos ng event, nalaman niya maaga palang umalis si Lola Miriam. May emergency din pala sa pamilya. Simula noon hindi na sila muling nagkita pa. Pagod na pagod nga si Zadie at nagdesisyong kumain mag-isa sa paborito niyang restaurant. Pagpasok niya ay napatingin nga siya sa isang mesa. Nandoon si Nico. May hawak na menu at tila mag-isa din. Nag-angat ng tingin si Nico. Zadie? Uy Nico, small world. Dinner? Tumingin si Zadie sa paligid pero puno ng resto. Looks like walang ibang table. Okay lang ba? Syempre. Sakto, baka matikman akong masarap na order mo. Sa unang tingin para nga silang normal na mag-asawang lumabas para mag-date. Sa sulok ng resto may isang waiter na naglalakad at napahinto malapit nga sa mesa nila. Sir, ma'am, napakagandang couple niyo pong tignan. Gusto niyo po bang picturean namin kayo? Napatingin si Zadie kay Nico. Sure. Why not? Biglang sabat naman ni Nico. Lumapit ang waiter para kuhanan sila. Nang lumapit nga si Nico kay Zadie, bahagya nga siyang yumuko at bumulong. Wala namang masama kung magkunwaring masaya, diba? Sino nagsabing nagpapanggap ako? Sabi man ni Zadie. Nagkatinginan sila at mismong kuha nga ng kamera. Natawa si Zadie habang bahagyang nakasandal kay Nico. Naglalakad si Nico sa malawak na garden ng ancestral home ng pamilya Villarasa. Katatapos lang ng Sunday brunch, na inihanda nga ng kanyang lola, nakilala nga sa pagiging aristokratang matapang, matalas ang memorya at may pagka-matchmaker. Lola, kailangan ba talagang every Sunday may gathering? Para na ako nakatira sa resort eh. Biro nga ni Nico habang sumusunod sa matanda. Aba syempre, kailangan makita ko kung kumakain ka pa rin ng maayos. At higit sa lahat gusto kong siguraduhin na handa ka na sa next chapter ng buhay mo. Sagot nito habang pinapahid ang labi gamit ang panyo. Next chapter? Parang hindi po ako na-orient dyan, Lola. Nico anak. Anak ka ng Villarasa. Dapat may plano ka at bilang ako ang pinakamatanda at pinakarespetado sa pamilyang to, ako ang bahala. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Nico. Hindi pa rin niya masabi sa kanyang lola ang tungkol sa accidental na kasal kay Zadie. Sa tuwing iisipin nga niya yun parang lumulubog ang sikmura niya dahil sa gulo ng sitwasyon. Lola tungkol dyan, medyo complicated po kasi eh. Shhh! Sabay taas nga ng kamay ng matanda. Ipinagpaliban ko na yan dati kasi ang dami mong dahilan pero this time, hindi ka na makakaiwas. May darating ngayong linggo. Gusto ko sanang sorpresa pero sige na nga, para hindi ka magtago sa Singapore. May darating? Sino pong? Napakulot na si Nico. Ang magiging fiancé mo. Sabay ngiti na parang may tinatagong bomba. Sabay sabi nga nito, matagal na naming napagkasundoan ng lola niya. Hindi ko muna sasabihin ang pangalan para exciting. Basta gusto ko lang malaman mo na mabait siya
maganda at swak sa standards natin. Napakagat labi na lamang si Nico. Eh Lola, baka hindi yan magandang timing ngayon. I mean, may mga bagay lang akong inaasikaso. Life, work, travel, and other commitments. Commitments? Anong klaseng commitments naman yan? Mga project. Tsaka kailangan ko pang i-finalize yung visa papers ko. Ay, ang dami mga excuses. Lahat ng lalaki nga yung magpakasal may ganyang linya. Pero Nico, tandaan mo, may edad na ako. At kung gusto kong makita kang ikinasal bago ako mawala sa mundong to, sana maintindihan mo. Wala ka ng choice kundi sumunod. Napakunot noon si Nico. Choice? Kasal na nga ako, Lay. Aksidente nga lang. Bulong niya sa sarili. Wala ka bang gusto pang sabihin, iho? Tanong bigla nito na tila nanlilisik ang mga mata. Ha? Wala naman la. I mean, wala pa sa ngayon. Parang may tinatago ka, pero sige. Maghintay ka na lang. Pag dumating siya, wag mong paiyakin. I will be watching. Sa kabilang banda, sa condo unit ni Sadie, isang umagang may kumakatok nga sa kanyang pinto. Tumunog ang doorbell nang tuloy-tuloy. Hindi lang isang beses kundi parang may kapritsyong bisita sa labas. Napamulat mula sa pagkakidlip si Zadie, naka-face mask pat, nakabalot nga sa robe. Sino naman to? 9:00 pa lang ah. Pagbukas ang pinto, bumungad nga ang isang matipunong lalaki na naka 3-piece suit at may bitbit pang fruit basket. Anak ko, mukhang stress ka na naman, kaya tama ang daddy, dapat nasa mansyon ka lang. Pa? Hindi pa pwedeng text muna bago bisita? Tila naiinis naman ang saad ni Sadie. Pumasok ang ama niya na parang siyang may-ari ng unit. Text? Sadie, text is for strangers. I'm your father. Besides, sabi ng driver mo, hindi ka daw nagpapahatid sa events lately. May problema ba? May nang ghost na naman ba sa'yo? Hindi ko gusto yan ha. Wala. Okay lang ako. Hindi na nga ako nagpapahatid kasi. Hello, hindi ako 13. Sumunod ang ina ni Sadie na Leticia Reyes na naka all white ensemble shades at may mini Pomeranian na handbag. Sadie anak, look at your skin, masyadong dry. Kulang ka sa tulog, hindi mo ba ginagamit yung pinadala ko sa'yo na skincare? Hay nako, sinasabi ko sa'yo, hindi dapat pinababayaan ng batang to, Ramon. Napahawak na nga lamang sa sentido si Sadie. Ma, gumagana pa po yung liver ko. Umupo sa couch ang ama niya at nilapag ang basket na may imported oranges, keso, at isang maliit na frame ng family photo. Sadie, to be clear, hindi kita pinayaman para magpanggap bilang bride for hire. Event planner ako, okay? Parte ng diskarte ang pagpapanggap ng bride sa rehearsals. Sadie, pack your things. Babalik ka na sa bahay. May nilaan na akong spa appointment bago wardrobe from Milan at tumayo ko agad si Sadie at nagtaas nga ng kamay para pigilan na namang magsalita. Wait lang, stop. Time out, hindi ako uwi, may trabaho ako. May buhay ako rito at kung di niyo pa po alam, may asawa na ako. Sabi na ni Sadie bigla. Natahimik nga ang dalawa. Asawa? Sino? May papakilala ka ba? Mayaman ba yan? Nakapag-sign na ba siya ng prenup? Tanong na naman niya. Oh my gosh, Sadie, is he royalty? Or where's taga-showbiz? Exaggerated pa nga na wika ng kanyang ina. Hindi ko pa po pwede ipaliwanag lahat, complicated pa. And technically, aksidente lang. Complicated? Anak, wala namang komplikado. Kung proud ka sa pinili mo, kaya nga dapat makilala namin ngayon na. Utos nga ng magulang niya. At kung aksidente man, di lalo namin kailangan makita, baka mamaya may iskandalo ka na pala. Hindi mo pa alam. Wika nga ng kanyang ina. Teka lang, pwede po ba? Relax lang po kayong dalawa. Hindi ko pa nga rin po masyadong kilala yung tao pero inaayos na yung annulment. Annulment? So ibig sabihin kasal talaga kayo?
Legally po oo pero hindi siya totoong kasal. I mean, hindi totoo sa puso. Aba, kahit hindi sa puso, sa papel totoo yan. At kung totoo sa papel, dapat totoo din sa pamilya. So bring him over, gusto ko siyang makita. Sabi ng kanyang magulang. Ayoko nga po. Dad, mom, please, wala na pong forever ngayon. Hindi ko nga siya boyfriend. Fine, pero pumunta ka sa gatherings after a week. Your Lola Miriam will be there. Matagal na kayong hindi nagkikita, gusto ko niyang makita lalo na't narinig niyang may asawa ka na daw. Hindi pwedeng hindi ka dumalo, kailangan mong ipaliwanag yun sa kanya. Napakunot noo si Zadie. Lola Miriam? Yes, and you know how emotional she gets. Kaya kung ayaw mong umiyak ang matanda, sumipot ka. Sambit nga ng ina. Magkarbang pagtitipon hawak nga ni Zadie ang isang flute ng champagne habang iniiskan nga ang paligid. Pinilit na nga lamang siyang sumama, tala ng guilt. Mula sa kabilang dulo ng silid na patingin nga siya, nang may familiar na boses siyang narinig. Zadie? Nagkatinginan sila at gulat na gulat pareho. What the? Nico? Ano ginagawa mo dito? Ako ang dapat magtanong niya, Nico. Bago pa sila magsigawan, lumapit si Lola Miriam. Aba, nakita niyo na pala ang isa't isa. Perfect timing. Lola? Takang tanong nga ni Nico. Zadie, Nico, ako na ang gagawa ng announcement. Ito na ang hinihintay ko. Napatulala si Zadie na patingin kay Nico na parang nanlalamig. Announcement? Pero hindi na nga siya nakapalag pa. Ladies and gentlemen, mga bisita, makinig kayong lahat. Gusto ko lang ipakilala sa inyo ang future Villarasa couple. Ang apo kong si Nico at ang napakagandang si Zadie. Biglang anunsyo nga ng matanda sa lahat. Nagulat naman ang lahat at nasorpresa sa narinig. Excuse me? Future what? Nagugulo ang singit nga ni Zadie. Tita Miriam, with all due respect, sino nagsabing pwede niyong itakda ang anak namin? Hindi kami pumayag sa ganitong arrangement. At ipinagsigawan niyo pa talaga sa lahat ng taong andito. Segundo naman ni Leticia, na ina nga ng babae. Arrangement, hindi ba't dati nang pinag-usapan ng pamilya natin ang bagay na to? Zadie is perfect for Nico. Klase matalino ay breeding. Hindi tulad ng mga babaeng nagkakandara pa sa apo ko. Hindi ba dapat tanungin muna natin ang mga magulang? O kahit man lang si Zad? Salubong nga nakilay ng saad ni Ramon. This is absolutely absurd. Hindi kami nagpapalaki ng bata para lang maging asawa na lang ng kung sino. Naiinis na wika naman ang ginang. At hindi rin kami nagpapalaki ng apo para lang masayang sa walang saysay na relasyon. My family has legacy. At kung ayaw niyong makasama. Excuse me, pero baka nakakalimutan niyo kami ang magulang dito. Sada man ang magulang ni Zadie. At ako ang dahilan kung bakit nandoon ang anak niyo sa taas ng lipunan. Sigaw ng matanda. Parehong nanlaki ang mga mata nila Nico at Zadie habang pinapanood ang kaguluhan. Teka, nagugulan na ako eh. Ikaw din talaga ang future fiancé ko? Tanong nga muli ni Nico. Ikaw lang yata ang may alam niyan. Hindi ko naman alam na tinakda pala ako eh. Irap naman ni Zadie. Biglang hinawakan ni Nico ang braso nga ni Zadie. Teka, kailangan nating tumakas ngayon na. Biglang nagkatinginan ulit ang matatanda habang palakas ng palakas ang pagtatalo. At kahit anong sabihin niyo kung matanda dito, at yung dalawang yan bagay na bagay. Bagay sa paningin niyo, pero sa pamilya namin may standards din kami. Buwelta naman ang ina ni Sad na si Leticia. Habang umiinit ang usapan dahan-dahan ng matras, sina Zadie at Nico. Hanggang sa tuluyan nang nakalabas sa main hall. Habang naglalakad pa Leo, biglang tumawa si Sad. Ano gagawin natin ngayon? Napailing na nga lamang si Nico. Natira nag-iisip. Okay, ganito. First plan, wag mo nang sabihin ang totoo. At pangalawa, maghanap ng exit plan bago pa tayo ikasal ulit. Saad ni Nico. Nagtawanan sila at hindi pa rin makapaniwala
Sa sunod-sunod na twist ng tadhana, sa lumang study room sa loob ng ancestral house ng mga Villarasa, gabi matapos ang party sa loob. Nandun nga si Nico at Sadie at parehong seryosong mukha. Nasa mesa ang mga papeles kabilang na nga ang kopya ng marriage certificate. Nico, may mali rito. Sabi ni Sadie habang hawak ang dokumento. Anong ibig mo sabihin? Pinakita ni Sadie ang bahagi ng dokumento. Tignan mo to. Ang pirma ko mukhang kinopya lang mula sa ibang form. Parang hindi ito yung actual na pinirmahan ko nung araw ng shoot. Sumimangot si Nico at tinignan ng papel. Wait, hindi rin ito ang signature ko ah. Kilala ko ang pirma ko, parang may ginaya lang. Pareho silang napatingin sa isa't isa bago muling magsalita si Nico. Hindi ito aksidente. Alam ko, and I think may kinalaman ng lola mo. Tumayo si Nico at nagsimulang maglakad-lakad sa kwarto. Umiigting na nga ang panga habang nag-iisip. Matagal nang gustong makialam ni Lola sa love life ko. Yun nga ang sabi ni Nico. Lagi niyang sinasabi, nasayang ang pangalan ng pamilya kung wala akong maayos na partner. Pero hindi ko akalaing naabot siya sa ganito. Napailing-iling si Zadie. Ako rin eh. Ngayon ko lang na-realize. Kada kita namin, lagi niyang gusto akong ipakilala sa apo niya. Na hindi ko akalain ikaw pala yun. Pero Nico, hindi ako pumayag sa arranged marriage. Hindi ako papayag na igapos sa isang kasunduan na ginawa ng wala akong kaalam-alam. Neither do I. Hindi ko papayagang gamitin ako o kahit na sinong mahal ko para lang sa legacy ng pamilya. Napahinto si Zadie sa sinabi nga ni Nico. Mahal ko? Napaangat nga siya ng kilay. Nico, hindi mo naman ako mahal, di ba? Bahagyang natahimik si Nico pero hindi nakaiwas sa titig ni Zadie. Tumayo si Zadie, umiwas ang tingin. Pilit tinatago ang gumugulong emosyon. Ang gulo na nga ng lahat. Huwag mo nang dagdagan pa. Saad nga ni Zadie. Bago pa man siya makalapit, bumukas nga ang pinto. Pumasok si Atty. Rhea at may dalang bagong folder. I think, mas lalo kayong mauguluhan sa balita ko. Ano pa bang pwedeng ikagulo? I did a little digging. And guess what? Ang priest na nagsagawa ng kasal ninyo, hindi siya assigned sa simbahan na yan. Retired na pala siya 2 years ago. At ang lisensya na expired na. Nagulat si Nico. What? Which means the marriage, though seemingly valid on paper, may not be legally binding under the law. Pero kailangan pa natin ng verification at affidavit para formal na iproteste ito sa korte. Napaupo si Zadie habang hawak-hawak ang dibdib. Si Nico naman ay napahawak sa likod ng batok na tila hindi makapaniwala. So may chance na hindi pala talaga kami kasal? Yes, but it's a gray area. Kailangan nating kumpletuhin ang documentation to contest its validity. Nagtagpo muli ang tingin ni Zadie at Nico. Kung sakaling mapatunayan na hindi nga tayo kasal, anong balak mong gawin? Hindi ko pa alam. Nasa waiting area nga si Nico ng isang government office. Hawak niya ang folder ng mga dokumentong kailangan para sa permanent residency application niya sa Singapore. Ilang beses na nga niya itong binasa, pero tila hindi pa din siya kampante. Si Zadie naman ay papalapit na may hawak-hawak ring envelope. Ito yung kulang mong document. Nakipag-coordinate na ako sa embassy, tinawagan ko rin yung dating employer mo sa SG. Na-email nila sa akin kahapon, pinaprint ko na. Agad tumayo si Nico at kinuha ang papel. Zadie, paano mo nalaman kung anong pakailangan ko? Siyempre tinawagan ko si Marco. Sabi niya stress ka raw kaya tinulungan ko na. Ayoko rin namang sayangin tong opportunity mo dahil sa kasal na hindi mo naman ginusto. Napatingin si Nico kay Zadie. Hindi lang basta pasasalamat ang nasa mga mata niya. May halo itong pagkagulat, paghanga, at pagkalito. Alam mo bang dapat ngayon pa lang ako magpapasa ng additional requirements? Pero dahil dito, posibleng umusad ka agad ang application. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Huwag mo nang isipin. Isa lang itong malaking misunderstanding, di ba? Tinutulungan lang naman kita para matapos na rin nating tunggulong to. Saad ni Zadie sa kanya.
Ngunit habang sinasabi niya ito, may kakaibang kirot sa dibdib niya. Dahil kung totoo lang, ayaw nga talaga niyang matapos kaagad ang lahat. Zadie, saad nga ni Nico. Yes? Naisip mo na ba na baka may dahilan kung bakit nangyari lahat ng to? Like fate? Natawa si Zadie ng pilit. Nico, hindi ako naniniwala sa destiny. Pero kahit na, nararamdaman mo masaya ka kapag kasama mo yung taong dapat hindi mo naman talaga dapat nakasama. Are you talking about me? Tumango si Nico sa kanapangiti ng bahagya. I mean, nagsimula tayo sa isang pagkakamali. Pero hindi ko may papaliwanag kung bakit sa dami ng problema ko ngayon ikaw ang lagi kong iniisip. At kung bakit parang gusto kong hindi mo na ako tuluyang layuan. Natahimik si Zadie. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Hindi niya rin may kakaila na iba ang tibok ng puso niya tuwing napapalapit si Nico. Ngunit bago pa nga siya makapagsalita ay sumingit nga ang receptionist. Mr. Villarasa, you're next. Nagkatinginan sila. Can you stay until I'm done? Gusto kong may kasama. Sedi. Mahina pero buo ang boses. Nandito lang ako. Habang papalayo si Nico na pangiti nga si Zadie, at sa kabila ng magulong simula, may parte sa kanya ang nagsasabing baka nga hindi pagkakamali ang lahat. Kinagabihan sa labas nga ng building, may gusto sana akong itanong. Ano yun? Paano kung hindi ko na ituloy yung annulment? Anong ibig mong sabihin? What if I want to get to know my wife first, bago magdesisyon kung dapat ba talaga kaming maghiwalay? Nagkita sina Nico at Zadie sa labas ng gate. Pareho silang seryoso. Tala ang iisang layunin na harapin nga si Lola Miriam at alamin ang buong katotohanan. Sigurado ka bang siya ang may pakana ng lahat? Kung totoo nga ang hinala natin, hindi lang basta rehearsals yun, planado lahat, mula umpisa. Sa sala ng bahay ni Lola Miriam nakaupong matanda, sa antique na rocking chair. Nakasalampak nga ang isang chessboard, sa mesa hawak ang isang night piece. I was wondering kung kailan kayo darating. Sit down. Bungad nga ni Lola Miriam nang makita ang dalawa. Umupo silang dalawa pero unang nagsalita si Nico. Lola, gusto naming malaman ang totoo. Yung rehearsal na kasal na yun na nauwi sa legal marriage. Ikaw ang may pakana, diba? Hindi uminig si Lola. Imbes itinuloy na nga lamang ang paglalaro nga ng chess piece. Maya-maya nagsalita na nga siya ng malamig. Yes, ako ang nagpabilis ng papeles. Ako rin ang nagutos na gawing totoong kasalang ceremony. Pero bakit? Because Nico was wasting his life. Lagi siyang tumatakas sa commitment. Puro trabaho, puro abroad. And you, Zadie. Alam kong hindi mo pa napapansin pero ikaw lang ang tao na nakakapigil sa kanya. Kahit ayaw niya aminin. That's not your decision to make, Lola. No, it's not, pero I made it anyway. Because sometimes love needs a little push. Alam mo naman pwede niyo akong idemanda. Kaya ako nang aamin ngayon pa lang. So, lahat ng totoo sa kasal, yung notary, yung pag-file sa PSA, ikaw ang gumawa? Pinakausapan ko yung dati kong kaibigan sa civil registrar. At yung video? Oo, ako rin ang nagpalaganap sa mga relatives. Gusto kong mapuwersa kayong magkasama. I didn't expect na lalayo ka, Nico. Or na masasaktan si Zadie. Napayo ko si Nico, matagal na nga siyang natahimik bago nagsalita. You wanted me to grow up. I get it. Pero mali pa rin yung paraan, Lola. You didn't just manipulate a wedding, you manipulated people. Sabi ni Nico. Nang matapos ang usapan, pauwi na nga ang dalawa pero buong biyahe nga silang tahimik. Hanggang sa nagsalita si Zadie. So, anong balak mo ngayon? Pwede ko namang ipanalify ang kasal, Zadie. Lahat ng batayan nandun, di ba? Fraud, misrepresentation. Natahimik saglit si Zadie. Gusto mo bang gawin yun? Tumingin si Nico kay Zadie. Honestly, hindi. Kasi kahit nagsimula sa kasinungalingan, alam kong totoo na yung nararamdaman ko.
Diretsa ang sagot ng lalaki. So hindi mo na ako gugustuhin palayain? Hindi pa. Hindi pa sa ngayon. Unless, ikaw ang gustong lumaya. Kasi gusto ko naman kung saan ka masaya. Himin gusto nating subukan? Why not, pero nasa sa'yo yan. Ayoko namang pilitin ka kung ayaw mo talaga. Kung ayaw mo munang iatras, ang meaning ba niyan gusto mo na ako? Pigil nga ang ngiting tanong ni Sadie. Masyado ka bang manhid para hindi mo mahalata? Nagkipit-balikat na lamang si Sadie. Bumali ko. Ayoko namang maging assuming. Tumigil ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Hinarap ni Nico ang dalaga at tinitigan nga ito sa mga mata. Napalunok ng malalim si Sadie dahil sa biglang pagiging seryoso ni Nico. Pilit yung nilalabanan ng tibok ng kanyang puso. Sadie, I like you. Kung hindi sapat ang nagustuhan ka, then mas mabuting ipakita ko. Nakasakay ngayon si Nico sa kanyang sasakyan. Hawak ang address na ibinigay nga ni Sad. Medyo kinakabahan siya habang palapit na nga sa bahay ni Sadie. Hindi niya inakala na literal nga na mansyon pala ang tirahan nito. Grabe. Akala ko taga middle class subdivision lang siya. Hindi ko inasahan to. Pagbaba niya ng kotse, sinalubong siya ng mayordomang si Yaya Mimi. Sir Nico? Tuloy po kayo. Nasa garden po si Mama at Sir. Nasa garden nga sa likod ng bahay si Sadie na umiinom ng juice habang kausap ang kanyang mga magulang. Paglapit ni Nico agad nga siyang sinipat mula ulo hanggang paa ni Leticia. Habang si Ramon ay hindi nagsalita pero matalim ang tingin sa kanya. Ma, Pa, this is Nico. Yung husband ko. Napakunot ang noo ni Ramon. Si Leticia naman ay bahagyang napataas ang kilay. Akala ko makakatakas na nga ako sa pagiging fiancé mo. Pero kasal pala talaga kayo bago pa mangyari ang gatherings. Hindi ko inakala na magiging pamilya pa namin ng mayabang mong lola. Ma, please. Hindi kasalanan ni Nico ang lahat ng to. Wala siyang alam sa plano ni Lola Miriam. Kahit na. Alam mo naman kung gaano kahalaga sa atin ang image. Tapos ganyan yung skandalo pa ang ibinunga ng relasyon nyo? Ma'am Leticia, I understand your frustration. Kung ako rin siguro nasa lugar niyo magagalit din ako pero gusto kong linawin. Hindi ko sinadyang guluhin ang buhay ng anak niyo. At lalong hindi ko gustong mangyari ang lahat ng to. Kung totoo yung sinasabi mo, anong balak mo ngayon? Anong intensyon mo kay Sadie? Singit nga na ngamang si Ramon. Nagkatinginan sila Nico at Sadie. Totoong nagsimula ang lahat sa isang aksidente. Pero hindi ko na ituturing na aksidente si Sadie sa buhay ko. Gusto kong makilala pa siya ng mas mabuti. Gusto kong panindigan ang relasyon namin. Panindigan? Alam mo ba kung gaano karaming lalaki na ang nagsabi ng ganyan sa anak ko? Tapos iiwan lang din siya pag hindi na sila komportable. Napailing si Sadie. Ma, Pa, hindi na po ako bata. Ako na pong magdedesisyon kung gusto ko pong bigyan ng pagkakataon si Nico. Kasal kami oo pero hindi yun ang dahilan. Gusto ko siyang mas makilala pa dahil sa sarili kong kagustuhan. Hindi dahil sa kahit na anong papel o pamimilit. Sadie, kailangan naming tanungin to. Alam mo namang hindi kami basta-basta nagpapapasok ng kung sino sa pamilya. Lalo na kung kasal na pala kayo nang hindi namin alam. Sagot naman ni Nico. Naiintindihan ko po. Kung ako rin po ang nasa kalagayan niyo magtatanong po ako pero ngayong nangyari na hindi ko po siya pababayaan. At hindi ko rin po siya ginagamit. At paano ka namin paniniwalaan? Anong intensyon mo kay Sadie ngayon? Tumingin si Nico kay Sadie, nagtagpo ang mga mata nila. Handa po akong ligawan siya. Kahit legal na kaming kasal. I appreciate the honesty. Pero tandaan mo iho, ang respeto sa anak ko hindi lang sinasabi ipinapakita. And believe me, we will be watching. Wika nga ni Ramon. Habang naghahaponan ng pamilya, magkaharap sina Nico at Sadie sa veranda. May hawak silang wine at kapwa huminga nga ng malalim matapos ang intense na pag-uusap.
Sorry kung medyo intense sila. They just really want to protect me. Okay lang. At least ngayon alam ko na kung saan ka nagmana ng pagiging intimidating, pero sa totoo lang, I'm glad pumunta ako. Mas lalo kitang gustong makilala. Mas lalo akong sigurado na worth it ka. Mas komportable na nga si Nico sa pamilya ni Zadie, kahit medyo may kaba pa rin sa loob. Nakakatulong na nga rin na tuwing nagkakatinginan nga sila ni Zadie, may mga ngiting palihim at kilig na hindi na nga nila maitago pa. Habang kumakain sila ng dinner, kasama si Ramon, Leticia at ang bunsong kapatid ni Zadie na si Camille, biglang tumunog na ang doorbell. Ma'am Zadie, may bisita po kayo. Sabi niya kilala niyo raw po siya. Bungad nga ni Yaya Mimi. Nakakunot ang noon ni Zadie. Sino raw? Pero bago pa nga makasagot si Yaya Mimi, lumitaw ng lalaki sa may pintuan ng dining area. Hi Zadie, long time no see. Napatayin si Zadie at namutla. Look? Napatingin si Nico sa kanila. Si Ramon nga at Leticia, parehong nagulat. Luke Cardoval? Ikaw nga yan. Tanong nga ng ginang. Ako nga po, Tita Leti. Akala niyo po siguro hindi na ako babalik, pero I'm here now. And I heard na may bago ng asawa si Zadie. Lahat ng mata napunta kay Nico. Tumayo si Nico at lumapit kay Zadie. Yes. Ako nga. Nico Villarasa, asawa ni Zadie. Lumisi si Luke, saka tumingin kay Zadie. Ganun ba, pero Zadie, akala ko ba sinabi mong hindi ka naniniwala sa kasal? Napailing si Zadie. That was before. Look, marami nang nagbago. Wow, so mabilis lang pala, no? Konting panahon lang, may mister ka na agad. I guess I really didn't know you after all. Look, hindi ito ang tamang oras para sa ganyang mga patutsyada. Kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Sabat nga ni Ramon. Tito Ramon, wala naman po akong masamang intensyon. Curious lang talaga ako. Akala ko kasi kami ni Zadie yung may unfinished business. Zadie, totoo ba to? May mga unfinished business pa kayo nitong si Luke? Matalim na tingin nga ni Leticia sa anak. Wala na matagal na yun. Luke left me. Kaya ako may unfinished business man. Matagal ko nang tinuldukan. Siguro nga tinuldukan mo na. Pero ako hindi pa. Nainis nga si Nico, kaya sumabat na siya. Then maybe you should have thought of that before ka umalis. Kung may kailangan kang linawin, gawin mo yun ng may respeto. Huwag kang magpakita dito na para bang may karapatan ka pa. Tumawa nga ng mapait si Luke. Wow, protective ka agad, mister? Alam mo ba ang buong kwento? O nagpakasal ka lang sa unang babaeng dadapa sa harap mo? Enough. Luke, pasensya na, pero mukhang hindi ito ang tamang panahon. Kung may gusto kang pag-usapan private matters yan. Hindi dito. Tumayo si Leticia at ngumiti ng pilit. Sa garden pagkatapos na nga po na nagdesisyon ng dalawang mag-usap ng pribado. So siya pala ang ex mo. Panimula ni Nico. Oo, ex-fiancé. Actually, he left for the US a month before our wedding. Hindi na nagparamdam pa. Iniwan akong luhaan at ginawang takot sa commitment. Kaya rin ako naging allergic sa kasal. Pag-amin nga ni Zadie. Pero ngayon bumalik siya. Halatang may plano ah. Sad naman ito. Pero Nico, I'm not the same woman he left. And you, ikaw yung taong dumating when I least expected it. Hindi man tayo nagumpisa sa tamang paraan. Pero alam ko, may halaga na ngayon ang puso ko. Nakita si Luke at Zadie sa labas ng trabaho. Ayaw man ni Zadie na pakiusapan nga siya ni Luke ng isang matinong pag-uusap. Alam kong galit ka pa rin, pero Zadie, hindi ako bumalik para guluhin ka. Gusto ko lang sana ng second chance para ipaliwanag lahat. Napakunot noon si Zadie. Second chance? Look, iniwan mo ko before our wedding. Wala kang kahit isang salita. Now you expect me to just forget everything and talk like nothing happened? I made a mistake. Pero bumalik ako dahil ikaw pa rin ang mahal ko. Late na, Luke. May asawa na ako.
Si Nico! He's not just anyone, he's been good to me. At ayokong bumalik sa lalaking iniwan ako noon dahil alam kong gagawin mo pa rin yun. Sa kabilang banda naman, tumawag ang immigration lawyer kay Nico. Nico, may bagong update sa residency application mo. May nag-report na posibleng peke ang kasal mo kaya under review ngayon ang petition mo. Nabigla si Nico. What? Paano nangyari to? Sad na nga lamang niya. Someone submitted documents questioning your marriage legitimacy. Kailangan mong magpakita ng proof na totoong relasyon niyo ni Zadie. Dahil rito nagdesisyon nga si Nico na sabihin ang nalaman kay Zadie. Zadie, kailangan kong sabihin sa iyo to. Napakunot mo si Zadie at kinabahan. Ano yun? May nangyari ba? Tumawag ang immigration lawyer ko. May nag-report daw na posibleng peke daw ang kasal natin. What? Saan nanggaling yun? Hindi ko alam kung sinong gumawa nun. Pero may nagsumiti ng documents na kine-question ang legitimacy ng marriage natin. Under review ngayon ang petition ko. Baka si Luke. Siya lang ang may sapat na motibo para guluhin tayo. Pag-amin naman ni Zadie. Posible. At kung siya nga, baka hindi lang siya bumalik para sa closure. Gusto niyang burahin kung anong meron tayo. Walang iya siya. Ginagamit pang sistema para guluhin tayo. Kaya kailangan nating patunayan na totoo tong relasyon natin. Hindi lang dahil sa legal issues pero dahil gusto kong panindigan ka. Gusto kong panindigan tayo. Isang Sabado ng hapon sa Botanical Garden sa labas ng lungsod. Matapos ang stressful na linggo ng paghahanda para sa immigration interview, napagdesisyonan ni Nico at Zadie na magpahinga muna. Inaya ni Nico si Zadie sa isang botanical garden na matagal na niyang gustong puntahan pero laging naudlot dahil sa trabaho. Pagkarating nila ay sinalubong sila ng sariwang hangin, masaganang berdeng damo at mga bulaklak na tila sumasayaw sa saliw ng simoy ng hangin. May dala silang picnic basket, isang maliit na Bluetooth speaker at 2 kumot na pinahiram ni Tita Bebang. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa mga ganito. Akala ko puro modern architecture at city lights lang ang gusto mo. Nakita na nga rin si Nico bilang inaayos nga nito ang kumot. Hindi ko rin alam dati pero simula nung dumating ka sa buhay ko parang mas gusto ko na nga ng mga bagay na ganito katahimik. Umupo sila sa damuhan. Habang kumakain ng homemade sandwiches at nagkakape, nag-usap sila tungkol sa mga pangarap nila sa buhay. May tanong ako. Kung hindi kaya tayo aksidenteng kinasal, sa tingin mo, ma-attract ka pa rin sa akin? Tanong bigla ni Nico. Pumikit sandali si Zadie saka sumagot nga nang may ngiti sa labi. Kung lumapit ka sa akin habang suot mo yung t-shirt na yan at dala mo tong masarap mong kape, baka. Sabay silang nagtawanan. Dumilim bigla ang langit. Bumabagsak na ang malalaking patak ng ulan. Nagmadali silang ipunin ang mga gamit pero walang sapat na silungan. Basang-basa sila pero pareho silang nagtatawanan habang tinatakpan ng picnic blanket ang kanilang mga ulo. Mukhang romantic ang ulan sa movies. Pero sa totoong buhay, basang sisiw lang talaga. Naghanap sila ng masisilungan, ngunit wala nang malapit. Sa halip tumigil sila sa ilalim ng isang malaking punong kahoy na bahagyang nakapigil nga sa ulan. Zadie, kahit basang sisiw ka ngayon, ang ganda mo pa rin. Napatingin si Zadie sa binata at medyo huminga nga ng malalim habang dinig nila ang patak ng ulan sa mga dahon. Nico. Lumapit si Nico. Ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Bumagal ang oras. Bumilis ang tibok ng puso ni Zadie. Dahan-dahang yumuko si Nico para halikan si Zadie. Naglapat ang kanilang mga labi. Isang mainit at malambing na halik sa gitna ng malamig na ulan. Pero isang tunog ng palaka ang lumabas mula sa mga damuhan sa tabi nila. Biglang napasigaw si Zadie at napatalon palayo kay Nico. Natapilok pa ng kaunti habang hawak ang picnic basket.
Hoy, anong? May palaka. Ako yung palaka, Nico. Ayoko talaga. Tumatawa na nga si Nico habang pinipigilan ng sarili. Napahawak siya sa tiyan, sa kakatawa. Nakatago na nga si Sadie sa likod ng binata. Hindi to nakakatawa, saan nga nito? Oo na, halika na. Ikaw na lang ang unang babae na hilikan ko sa ulan at sinabayan ng sigaw dahil sa palaka. Maagang dumating sina Nico at Zadie sa opisina ng immigration. Nasa waiting area sila. Tahimik lang si Nico habang hawak ang kamay ni Zadie. Hindi niya ito binitawan kahit isang saglit. Ramdam niyang kabado si Zadie pero mas ramdam niyang buo na ang loob nito. Tinawag ang pangalan nila. Sabay silang tumayo at pumasok. Sinalubong sila ng isang babaeng officer. Maiksi, tuwid ang buhok at may seryosong mukha. Tinapunan sila nito ng isang mabilis na sulyap bago tumingin sa hawak niyang papeles. Kayo po ang Mr. and Mrs. Villarasa? Tanong nga ng babae sabay sumagot nga ang dalawa ng oo. Alam niyo naman siguro kung bakit kayo narito. Marami na ngayong kasal na peke, gusto ko lang makakuha ng residency. So we need to make sure that this marriage is real. Tumango lang si Nico. Si Zadie naman ay huminga nga ng malalim at ngumiti ng bahagya. Alright, let's begin. Kailan kayo unang nagkakilala? Sa isang kasal. Ako po ang event organizer. Si Nico po ang +1 ng best man. Kailan kayo unang nag-date? Actually, hindi po kami nag-date. Nagkakilala lang kami during the wedding rehearsals ng pinsan ko. Napakunot ang noo ng officer. Excuse me? Long story po, dapat po ay rehearsal